Si Nicodemo ay isang pariseo, isang respetadong grupo sa lipunan ng mga Hudyo. Isa siyang guro ng kautusan, ibig sabihin, eksperto siya sa mga utos ng Diyos. Mataas ang posisyon ni Nicodemo bilang miyembro ng Sanhedrin ng Konseho ng mga Hudyo. Dahil dito, isa siyang taong makapangyarihan at may impluensya. Nagbago ang buhay ni Nicodemo nang marinig niya ang pangangaral ni Jesus. Nabighani siya sa mga turo at himala ni Jesus. Gusto niyang matuto pa kahit taliwas ito sa paniniwala ng kanyang kapwa pariseo. Isang gabi, palihim na binisita ni Nicodemo si Jesus. Gusto niyang matuto kay Jesus nang hindi siya huhusgahan ng iba. Alam ni Jesus ang nasa puso ni Nicodemo, kaya ibinahagi niya ang isang mahalagang katotohanan. Nag-usap sila tungkol sa pagsilang muli sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Nalito si Nicodemo. Literal niyang inintindi ang sinabi ni Jesus at tinanong kung paano babalik ang isang tao sa tiyan ng kanyang ina. Matiyagang ipinaliwanag ni Jesus na ang pagsilang muli ay nangangahulugan ng espiritual na pagbabago. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa pagmamahal ng Diyos at pagsisimula ng bagong buhay sa Kanya. Ang pakikipag-usap ni Nicodemo kay Jesus ay nagtanim ng bingi ng pananampalataya sa kanyang puso. Nagiba ang kanyang pananaw sa mundo. Naunawaan niya na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nalilimitahan ng mga ritual o batas. Ito ay tungkol sa personal na relasyon sa Kanya. Kalaunan, nang pintasan ng ibang pariseo si Jesus, nagsalita si Nicodemo. Ipinaalam niya sa kanila na dapat nilang pakinggan muna si Jesus bago husgahan. Ipinakita nito ang lumalaking pananampalataya ni Nicodemo at ang kanyang kahandaang ipagtanggol si Jesus kahit na mapahamak ang kanyang reputasyon. Pagkatapos ipako si Jesus sa krus, nagpakita si Nicodemo ng pambihirang katapangan. Hayagan niyang sinamahan si Jose ng Arimatea, isa pang lihim na tagasunod ni Jesus. Magkasama nilang kinuha ang katawan ni Jesus, pinahiran ng mga pabango at inilagay sa isang libingan. Ipinakita ng ginawa niyang ito ang malalim na paggalang at pagmamahal niya kay Jesus. Hindi na siya natatakot na makilala bilang tagasunod ni Kristo. Kahit na nasa panganib, matapang niyang pinarangalan si Jesus. Ito ay isang malakas na paalala kung paano kayang baguhin ng pananampalataya kahit ang pinakamingat na puso.